gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest dyan magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Huwag lang kayong magpaloko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang ka rin kayo nakita nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente.
Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, babadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako,
Totoo yan. Kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, may Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tagagawa ng mga stamps natin. Hoy! Ngayon kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit nyo gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kag Wedjip. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha? Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin.
ano ang dahilan. Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, mga Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat.
Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. $400. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest dyan magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas matunaw na yung kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na. Wala ng Senate, wala ng House of Representatives.
nada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede niyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung unang nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, atin dyan sa Pilipino. Ano ba yung sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jackie nila, pati panty. Iyang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako nang magpaagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin, nawala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Hindi talaga. Pagdalang itong si Alam mo, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Wala nang Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat.